Ilan po ang anak nyo, nanay? Bunso. Ay, ilan po ang anak nyo? Bali, Bali, 10 namatay yung... 10! 14. Ay, 14! Patay lahat. So ayan po mga kabayan, hindi po kalayuan sa huling vlog po natin at meron nakapagsabi na may bahay din po dyan sa ibaba, kaya puntahan po natin mga kabayan. So ayan po mga kabayan, Diyos ko, sana kung uulan mamayang gabi na, no, dahil madulas yung dinadaanan natin na kahit paano mga kabayan, ayan, dahil umaraw, medyo hindi na masyadong madulas yung daan mga kabayan, medyo natutuyo na dahil may araw. Pero iba yung weather talaga mga kabayan, may araw siya pero kita nyo naman, doon banda may araw pero medyo masungit, ibig sabihin mamaya uulan po talaga yan. Pero wag naman, saka na lang pag nakauwi na kami at nakaakyat na kami doon, nakabalik na kami doon sa view deck namin. Ayun, meron palang bahay dito mga kabayan. Ayun oh, may 2 bahay dyan. Ayun po. Wow, ang cute naman din ng bahay nila dyan oh. Wow, grabe, ang daming pananim mga kabayan oh. Ay, Diyos ko, ito yung nakakabilib po mga kabayan, no? Kahit salat sila dito sa pera, sa bigas na gustong-gusto nila mga kabayan, pero matutuwa ka despite po sa kahirapan ng buhay, no? Pero nakitaan talaga natin sila kung gaano sila kasipag dito mga kabayan. Wagas, grabe, no? Matutuwa ka sa sipag at tiyaga dito sa kabundukan mga kabayan, na meron kang makikitang ganito kadaming mga pananim. Nakakatuwa, tulungan kahit papaano makapag-abot tayo ng munting pagmamahal, no? Pero deserve po nila mga kabayan dahil napakasipag. Mayroon pa ako napapansin mga kabayan, no? Meron pang tabako. Ayan, no? Oh, buko dito sa laya mga kabayan or luya. Ayan, hitik sa dahon yung tabako mga kabayan. Alam nyo po mga kabayan, ito yung pananim naman sa bandang Tarlac or Pangasinan po mga kabayan. Ekta-ektaryang mga tabako. Kasi alam naman natin, ang mga katutubong aitas po mga kabayan na buhay sa tabako, kape, no? Yan talaga ang karugtong sa buhay nila, yung tabako, yung kape, partner po yan. Hindi baling mag-step sila ng kanin sa araw mga kabayan, sa isang araw mga kabayan, basta may kape at tabako. Buhay na buhay at masiglang-masigla na po sa mga kabayan. Magagawa na nila lahat ng gawain dito sa kabundukan basta may kape lang at tabako. Kaya nagtanim sila kasi ang tabako mga kabayan, isang stick, no, 50, no? Napakamahal, tapos ubusin na isang araw lang, buong maghapon, no, sa tabako. Pero ngayon nagtanim sila, no, ibilad lang nila yung mga kabayan, oh, ang daming dahon yan, ibilad lang nila yan, libre na yung nilang sigarilyuhin, libre na po nilang gagamitin po mga kabayan buong maghapon. Mamitas lang sila dyan, patuyuin. Itong tuyo mga kabayan, sayang, oh, dapat kinuha na nila ito at pinatuyo na nila. At hindi pa masyadong sabihin, walang chemicals po mga kabayan, siyempre maganda po siya siguro, no, hindi ganun kasama yung epekto doon sa katawan nila na nag-use sila na walang chemicals po mga kabayan. Kasi nga pure, walang chemicals, walang proseso na nangyayari. Hindi katulad sa sa bayan, yung binibili mo na, syempre may sangkap na yun, may chemicals na yun, iba na po yun. So ayan, kahit papaano. Tao po! Oh, may tao. Walang tao? Ay, nandito. Nandyan. Hi. Good morning. Wow, ano pa ito, Nay? Ano sitaw? Sitaw. Sitaw to? Yung umakyat? Patani. 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 Patani ito, sitaw. Ay, wow. Sitaw na pula. Oh, wow. Maganda to sana, oh.
Kung marami magbinhi ka ng ganito mga kabayan, tapos itanim mo, sitaw na pula mga kabayan, no, mahal din yan. At patani kay dami-dami, kaya lang walang bunga. Wow, ang ganda naman dito, Nay. Nakikita ko kaagad ang daming mga pananim. Good morning. Hi! Oh, ang ganda naman dito. Super ganda sa kanilang lugar. Wow! May napansin ako dito mga kabayan, no? Ang ganda naman dito. Woo! Ang sarap ng hangin, grabe. Oh, tingnan niyo po mga kabayan kung gaano kaganda yung overlooking nila dito. Oh. Halimbawa, napagod sila diyan sa taniman nila, no? Tapos sa harap ka lang ng ganyan, tapos sisigaw ka dito. Darna! Oh, sumasagot pa sila doon mga kabayan. Ang sarap, grabe yung hangin. Uy, Diyos ko, my God. Ang sarap naman dito na sa tirahan mo. Napakaganda ng tanawin. Grabe. Pero, mayroong nakakarating na tao doon, Nay. Na nangunguha po ng puso. Saan po sila dumadaan? Doon sa ibaba. Sa ibaba. Tapos, aakyat sila doon. Aakyat doon. Imagine po mga kabayan. No, imagine ha. Kaya natanong ko ni Nanay, kasi ang pangunguha ng puso ay suntok sa buwan, no? Kahit gaano kahirap at kahit gaano kalayo, kapag gusto nilang manguha ng puso ng saging mga kabayan, talagang pupuntahan nila. Imagine from dito mga kabayan, tapos Doon, bababa ka dyan, bababa bangin, dito, tapos sapa, tapos- tapos may malaking bundok na naman na malaking aakyatin mo bundok. doon para kuha mo Pagkatapos, yung... dito naman dadaan. Ay, pati dyan na, kahit bangin na po Bangin. yan dyan na. Maghanap doon ng puso saging doon sa taas. Diyos ko. Oh, imagine mga kabayan na. Ganyan sila dito kasi pag mga kabayan. Ganyan ka determinado yung ating mga kapatid na Pag artas dito sa buhay. Isang araw naman, doon na naman. Sa kabila na naman doon po. na naman. Doon. Ang daan po, dito pa rin po. Doon. Ah, iba din. Iba ang daan. Iikot, kumbaga. Iikot. Grabe. Diyos ko. Kung ano kamuting baging magbuka. Ay, mayroon po, may laman po, May Nay. laman. Oh, sige. Diyos ko, yan ang paborito natin. Mga root crops. Minsan lang natin matikman yan. Oh, manguha tayo ng kamuti, tapos ilaga natin. Ilaga. Anong klaseng kamuting baging po yan, Nay? Oh, kamuting baging. Anong klaseng yung puti? Puti. Yung pula? Yung pula. Yung big Tinanim- carrots? Wow, ang lawak ng kamuti ni Nanay, Ang mga kabayan. Kung hindi ako inalok ni Nanay, hindi ko mapapansin yung kamuti niya. Ang lawak pala nito. Oh. Malawak ang ganda. Grabe. Wow. Aming talbos. Kaya very energetic yung mga katutubong aitas po mga kabayan dahil sa mga kinakain nilang root crops. Di ba? No, dahil sa mga pagkain ng masustansya. Dito, kung wala kang ulam, magulay sila mga kabayan. Itong talbos, napakasarap. Pagpukay, walang ano eh. Oh, di ba? Oh. Bakit? Oh, pati si Kuya nakakuha ng panghukay. Meron na po bang laman? Meron na naman. Uy, wow! Ang ganda ng klaseng magandang klaseng kamuti mga kabayan. Pagsa-arbisan lang ko di mabalik ka ulit dito. Sige po, sige po. Maraming ubi. Grabe po mga kabayan na hindi mo lubos maisip kung gaano kasipag sila dito. Masipag. Grabe ang mga Kahit pananim nila. nag-iiram kami ng lupa, masisipag din. Ang galing, no? Ganda niya, ang lusog-lusog niya, ang kinis-kinis niya, walang kagat ng mga anumang insekto mga kabayan. Ang ganda-ganda ng pagkaano. Grabe. Diyos ko, makakatikim tayo ngayon ng kamuti na bagay ni Nanay. Anong pangalan niyo po, Nay? Singapore. Ay, Singapore! Nandito pala tayo ngayon sa Singapore. Wala tayo sa Pilipinas. Singapore Santos. Ang asawa niyo si China. China. Si Jimmy. Kayo po pala asawa ni Kuya Jimmy? Oh, ngayon lang kita nakilala. Ang tagal-tagal na namin magkakilala. Last ilang taon na kami magkakilala ni Kuya Jimmy. Ngayon lang kita nakilala. Si Singapore pala. Ah, ibig sabihin. Hala, ang laki na. Malaki. Hala. Grabe, oh. Diyos ko, grabe na. Ang laki naman ito. Ay kung maluang lang Lupa. Hindi, tanim.
Hindi lang ganyan ang herbicide. Pero ang luwang nito ha, ayan oh. Pero sa susunod siguro, ma'am, Mas lalaki pa po dito. Doon ako na magtanim. doon na ako makatanim. Kasi sa Dito sa bungad po. Ang ganda ng pwesto niyo po dito. Ako kaninang kung saan ka mag-interview sa kabalay ko, yan ang Tatanimin ng... yan na. pupunuin ko rin ng tanim. Wow. Ang galing. Sipag at tiyaga lang po talaga ang puhunan dito mga kabayan. Walang ilaga. Katulad dito mga kabayan, kung hindi sila nagtanim, hindi tayo rin makatikim. kilala ko. Pero ang dami na, kumpleto. No, pag dating ko diyan mga kabayan, kumpleto sila. No, lahat na nandito na mga kabayan, kumbaga. Lahat nandito, pati ng mga sili, lahat na. Wala ka nang hahanapin na iba mga kabayan, nandito na lahat. 'Di ba? Hala, ang lalaki, natutuwa talaga ako mga kabayan. Oh, grabe oh. Yung Ayan, kinakain namin, hindi pa namutok yung pinagtubo, kamuti lang po. Sa bagay, kaya nga sabi ko po mga kabayan, sila na nandito sa mga root crops mga kabayan, no? Siyempre, nangangarap din sila na may bigas sila kahit papaano. Tayo na sanay din sa bigas, naghahanap din tayo ng root crops. Alam naman natin na very healthy. Pero siyempre gusto din lang kumain paminsan-minsan ng bigas mga kabayan. No, kaya nga sila nagtatrabaho nagtatanim ng mga kung ano-ano para makabili sila ng bigas bukod doon sa kape nila, bukod doon sa ano. Kasi nga, yun ang ano nila, ginagawa nila, pagsisipag dito para makabenta, magkapera at ibili din ng pagkain sa bayan. Isda, karne, bigas, ayan, Pag wala kaming asukal, ulam, kape. yung kamuti yung inuulam namin. Naranasan nyo rin po, Nanay Singapore, yung yung mag-barter po ng pagkain or bigas sa bayan. Halimbawa, meron kayong kamote, i-barter nyo o ipalit nyo ng bigas. Naranasan nyo pong ganyan, Nay? Naranasan namin kahit walang bigas, kamuting kinakain. Tanong ni ma'am, pag halimbawa naranasan natin na magpalit ng kamuti, oo. Naranasan nyo po. Naranasan din po nila mag-barter mga kabayan. Kasi halimbawa, sige, wala akong pera. May bigas ako dito, palit tayo ng 1 kilong 1 kilong kamuti, 1 kilong bigas. Parang ganun, kumbaga. So, ayan po mga kabayan, patuloy pa rin si Nanay Singapore sa paghuhukay ng kanyang masarap at magandang klaseng kamuti. Alam niyo po mga kabayan, karagdagan kaalaman po sa ating lahat. Ang kamuti po, kung napapansin nyo po, may kanya-kanyang hugis, may kanya-kanyang kulay. Ibig sabihin, may kanya-kanya silang pangalan, kanya-kanyang variety ng, iba't ibang variety ng kamuting baging, kung tawagin dito sa kanila mga kabayan. Kasi, iba din po ang... Dalawang klase kawayan. Iba-iba din po Yung puti, sindri. vitamins na makukuha natin doon. Halimbawa, yung kamuting puti, ibang vitamins makuha natin doon. Yung kamuting purple, iba din po. Yung kamuting kulay orange or yung carrots po mga kabayan, iba din po ang nutrients na makukuha doon mga kabayan. O, di ba? Ang akala ko pare-parehas lang sila ng benefits mga kabayan, pero iba-iba po pala ang benepisyo o benefits doon na makukuha na masustansya doon sa kamuti mga kabayan. Maglaga tayo. No, Diyos ko, pag masipag ka, nandiyan lang sa tabi-tabi mo, makaharvest, makakain ka na. Ano ba ito? Tagugon. Wow! Welcome sa aking magandang kubo. Diba? Ito yung gusto ko, yung ganito lang talaga mga kabayan. Kasi kung yero to mainit, hindi tayo makatambay. Pero pag ganito, ang sarap tumambay. Kasi kugon. Wow, ang kapal ng kugon pagkagawa. Ang ganda-ganda dito magtambay. As in... At halata yung bahay dito, hindi talaga mawala ng kakainin kasi continuous yung apoy. So ayan, hinuhugasan na po natin yung ating kamuti. Hindi nalagyan ng bubong kasi busy rin sa gawain. Kulang pa dito ng bubong. Yun. Ito ang ganda ng pagkagawa ng kugon mo. Ang ganda nito Ang ganda pagkagawa. Hinakot din yan, madam, sa medyo malayo-layo. Opo, naranasan ko po yan kasi ang hirap po manguha ng kugon. Kasi nung nagpagawa ako ng kubo doon sa Viodic namin, ay Diyos ko, grabe. Grabe yung pagod doon sa pag-akyat baba ng mga kugon. Dito sa itaas no, ma'am. Ito po, yun sa itaas. Ang layo ng pinagkuhaan. Grabe. Ganun din ito, ma'am. Kawawa yung mga item na naghakot. Grabe, ang daming kahoy nila mga kabayan, no? Hindi mo na problema. Kaya kailangan mag-imbak talaga, lalo na ngayon, na tag-ulan, mag-imbak talaga ng kahoy.
Hindi mo Kasi yung mahirap. babasa. Pati tour guide namin mga kabayan, alerto din sa assist. Ang ganda dito mga kabayan, no? Ang ganda-ganda. Diyos ko. Minsan baka dito ako makatulog. Ang sarap. Masarap. Pagising mo sa umaga, Mahangin. mahangin. Tapos yan na kaagad yung matatanaw mo habang nagko-coffee kang ganyan. O, di ba? Napakalamig, maaliwalas. Napakalinis pa ng palibot ni Nanay Singapore. Sa bagay, ang Singapore na lugar na malinis yun. Magandang lugar. No? Hindi tulad dito sa Pilipinas. No, sa Singapore, talagang napakagandang lugar, napakalinis. Kaya malinis din ang bahay ni Anay Singapore. Oh, di ba? Ilan po ang anak niyo, Nanay? Bungso. Ay, ilan po ang anak niyo? Bali, Bali, 10 namatay yung... 10! 14. Ay, 14! Patay lahat yun. Totoo? Sa binat. Ang natira ito, 3 lalaki. Si Pintura, si Copen yung in-interview mo ron. Ay, anak mo pala si... Panganay yun. 14 po. 14 po ang anak niyo. Babae ang nawala. Ilan po ang natira sa 14? Bali, 4 na. Baling 4. 10 ang nawala. Kaya kawawa ang ano, kasi ay... Bakit po? Ano po nangyari? Ang nangyari, ma'am, ganito yan. Pag hindi siguro ibinigay ng Panginoon Diyos kahit di pamilya na, ala tayong magagawa kung yan ang talagang hangganan. Ibig kong sabihin, malalaki na po sila. May Ang anak pamilya na. yung dalawa. May pamilya na. Sa pamilyang Duya. Yung mga namatay may May pamilya na po. Pagkatapos, ma'am, nanganak, naligo sa ulan. Tubig ng ulan. Mga Bawal po yung binat. binat. Yan. Mga babae. Tapos yung isa namatay dahil sa binat, pinapiliguan ng malamig na bagong panganak. Yung isa po, ano po? Opera. Sa opera. Sa Sargan. Appendix. Yung appendix. Hindi siya Kasi pamanganak din, cesarean. Tapos yung iba po, ano? Ang iba, maliliit pa. Maliliit Pag pa. tuwing nangangarado ako, laging dumarating sa akin sila sinusundan ako. Natay, maamo yung animalis natin, kanya kalabaw natin. Kaya pag minsan, ma'am, pag tag-ulan, panahon tag-ulan, ma'am, ako'y napapaiyak, maalaala ko yung pamilya kong nawala sa mundo. Grabe, 10, Oo, no? puro babae yan, ma'am. Ang nangyari sa amin, hindi sana kami pabaya sa pamilya. Ayon doon sa kung saan-saan ospital kami may gagawin sa albularyo. Kaya Opo, ginagawa nyo naman po ng paraan. at upang maganda sana ang kalagyan nila. Opo. Kaya lang siguro, ma'am, wala tayong magawa. Sa bagay, kung talagang yun ang hanggang doon yung buhay nila. Kumbaga pagsubok din, no? Sinusubukan tayo kung gaano katatag. Pero grabe kasi mga kabay, kasi 14. Oo nga, ma'am. Tapos Dito ka, ma'am. okay lang po sana yung iba, halimbawa nawawala yung isa lang o dalawa lang, pero grabe 10 talaga. Ang 4 lang natira sa Puro akin. pa babae. Walang parang, sabi ko, parang hindi sa atin ito, hindi ko nagdinamay ang Panginoon Diyos. Sa Kasi bagay. hindi nila Wala naman tayong karapatan na magalit. Oo. Sabi nung iba sa akin doon sa pangalawang may anak na, sabi sa akin, ba't hindi ka gumawa ng paraan at kung magawa mong paraan na hahanap ka ng kultura? Sabi ko, pangit tingnan ng Diyos yun. Pag gagawa ako ng kultura na bulok na sistema, parang ang paningin ng kapwa-tao sa akin, ako isang masok lang sa kapwa-tao. Opo, Hindi pwede mangyari sa ako yung gano'n na sistema. Ang ginawa ko na lang, ma'am, naglagay ako sa mababang upaya, ma'am, at hindi ako mapasama. Ito hanggang ngayon, ma'am, na nagiging katuwang nila ako sa problema. Opo. Kumbaga, ang mga nangyayari po ay pinapasa Diyos nyo na lang po yun. Grabe, no? Imagine 10 ang nawala. Pero, nung pinanganak nyo po sila, kompleto yung 14, nabuhay silang lahat. Diyos ko, ang saya-saya siguro mga kabayan, no? Kasi ang dami-dami nila. 14 kung buhay lahat. Ang saya-saya, ang dami nilang apo, ang dami nila. Ang saya-saya. Kasi yung 14, magiging 28 yun. Magkaroon ng kasama ang manugang. Plus mga apo-apo pa, kundi ang dami. Diba? Biro mo binuhay, pinanganak ng buhay talaga na walang kulang. Nung malaki na nagkaroon sila ng asawa, doon na sila namamatay. Kaya nga, ma'am, kung pag minsan Pasko, no?
Di ba, makipagdiwang ng lahat. Opo. Pag Pasko kami malungkot. Kasi naalala niyo. Oo, maalala namin. At yung may pamilya, bawat dumating tayo. Unay, itong pera mo. Hmm. Kami naman na malungkot. Ang ginagawa lang namin, maglagay kami sa mababang upaya at upang hindi mapansin ng iba na parang may nawalang budget Opo. sa kami. Pero nung nabubuhay po sila, nung hindi pa sila namatay, pag tuwing sabi nyo, nagdidiwang kayo ng Pasko, tuwing Kapaskuhan, nandyan sila Oo, masaya. nag-ipon-ipon kami sa isang kainan. Kaya Grabe. sa kwan, madam, ano tayo magawa siguro kung tatapusan mo na. Kung hanggang doon na lang yung buhay. Hanggang doon lang ang buhay, ma'am. Pagbisan, ma'am, kahit gabi na, kung halimbawa, patak ng ulan, napakalakas. Ako'y napapayak, dalawa lang kami. Naalala nyo po tayo. Naalala namin na masaya tayo. Ay kung tatayo ng barangay yun, kalahating barangay, pwedeng... Ay, opo sabi ko nga kanina, 28 Kaya- ka agad pag nag-asawa. Kaya ma'am, kahit maliit pangkatawin ko, magtanim ng kahit maluang Para malibang. para malibang yun. Tama. Dinadaan nyo na lang po sa pagtatanim. Para malibang yung isipan nyo. Tignan mo yung napakaluang yung Opo, hindi biro yung mga kabayan. Dadalawa Masakit kami nga sa magtanim isang mo. magulang na mamatayin ka ng isang anak, lalo na kung 10. Diba? Ang sakit-sakit mawalan tayo ng isang anak, malagasan tayo ng isang anak lang. Isa lang ang sakit-sakit ng bilang magulang. Lalo na kung 10 mga kabayan, kung di sobrang sakit yun. Kaya sabi ni nanay at sa kanita tatay, yung lungkot nila, dinadaan na lang sa pagtatanim. Kaya pala ang dami lang pananim mga kabayan, hindi matatawaran. Diyos ko, sobra-sobra yung pananim na dito mga kabayan. No? Doon na lang pala nililibang nila yung isipan nila sa pagtatanim. Hanggat na karating si nanay ng Singapore sa pagtatanim. pagtanim kahit mapagod. Kaya, pagbisan, ma'am, dinanaan namin kung saan kami pwedeng malibang, na magbanding, kung saan-saan. Yan kasi ang nililibang na masakit talaga. Opo. Na hindi mo matanggap na inalaga mo mabuti, pinag-arugaan niya siya mabuwan. Nadala niya yung bata pagkatapos. Sa tiyan. Ganun na lang basta mangyari. Hmm. Pag minsan sabi ko sa misis ko, kahit magano man ang nangyari sa atin, hindi natin dibdibin yung gano'n. Tama. Opo. Kasi yun din ang daan natin. Opo. Pupunta din po tayong lahat Pupunta doon. rin doon. Una-una. Alam niyo po, no? Taka, si Kuya Jimmy, hindi ako sanay tumawag dito kay Kuya Jimmy. Kagawad talaga. Kasi nakilala ko siya noon, Barangay Hippie. Barangay Tanod ng Villa Maria. Nagulat ako mga kabayan na hindi ko alam mag-asawa pala sila. Nalaman na mag-asawa pala sila. Pumunta doon sa Villa Maria, itong kagawad, dito ako nagtatanim. Kasi ito taga Villa Maria talaga si Kagawad. Kagawad to, dating hippie ng Tanod, tapos naging kagawad ng mga kabayan. At saka ito yung nag-aalalay sa atin doon, kasama ni Kapitan. Hindi ko naman alam mga kabayan na ito palang kubo ay sa kanya at mag-asawa sila. Kagawad, paano ba to? Kagawad. Kagawad na kasi hindi ako sanay ng kuya eh. Kagawad talaga ang tawag. Kagawad, Jimmy. Sa inyo po pala ito dito. Pero kayo ay taga Villa Maria, tama? Paano kinapadpad dito naman? Naghanap ng pagtaniman. Nanghiram kaming taniman. Ay, hiram yung lupa. Pero mo, pinahiram ni Kapitan. Ang bait, no? Pinahiram ni Kapitan. Pero magkakaroon si Kagawad dyan sa itaas na kanya na po talaga. O, sarili na niya. Pinabayad nila sa O, ganun lang mga kabayan. Imagine, kasi doon, kahit Kagawad siya doon mga kabayan, no? Kahit sabihin natin meron siyang income buwan-buwan, pero iba pa rin na nagtatanim. No? Ibig sabihin, wala silang lupa mga kabayan, pero gumawa ng diskarte, ng hiram ng lupa. Para Kaya mabuhay. nagkaganito sila. 'Di ba? O ganun lang 'yun. Kumbaga gawan mo ng paraan kung ano yung pwedeng saan ka pwedeng kumita ng na hindi magugutom yung pamilya mo. Oh, 'di ba ganyan. Nagulat kasi ako eh. Kasi kung saan-saan kami magkakasalubong ni Kagawad. Oh, ay Kagawad, ganyan lang kami. Oh, sige. Dito Pa nakita kami pumupunta. doon sa ano, sila naman nag-a-assist din sa akin doon sa mismong barangay nila. Ngayon, nagulat ako, kay tinanong ko, saan ang asawa mo Kagawad? Sabi ito. Ito pala ang asawa. O, di ba? Kung hindi kami kasi casual lang kami mag-uusap ni Kagawad. Oh, Kagawad, kumusta dyan? Ay, ito, ganito. Casual lang, very casual lang. No, pag meron kami mga activities yung ginagawa, yun, doon kami nakafocus. Pero, akala natin si Kagawad masiyahin si Kagawad, very approachable, no, pagbisita talagang harapin kanya, ganun siya eh, kahit saan kami magkasalubong ganyan si Kagawad, hindi kanya isnabin o hindi kanya pabayaan dyan, tanungin kanya, kausapin kanya, ganyan siya. Pero sa kabila ng pagiging masiyahin niya, no, yung pagiging approachable niya, meron din palang dinadalang
kalungkutan. Hindi lang nagpapahalata. Nasabi niya sa atin na 10 anak, sunod-sunod namatay po yung 10 anak niyang puro babae dahil sa panganganak, dahil nabinat, dahil sa ganito, sa operasyon, ganyan-ganyan. O kung hindi natin nakilala pala si nanay, hindi natin malalaman yung kwento din ni Kagawad Jimmy na meron din palang dinadala na problema na hindi lang din pinapahalata, na sige pa rin. Kahit minsan iniiyak niya sa gabi, iniiyak niya pag minsan ay siya ay nasa kalungkutan, naalala niya yung mga anak niya, no? At least nalaman natin. Kaya minsan mga kabayan, pag hindi tayo makikipag-usap, no, ay talaga hindi din po natin alam yung buhay nila, kung anong buhay na dito sa kabundukan. At least nalalaman din po natin para yung kasaysayan dito sa kabundukan, sa buhay-buhay nila, at unti-unti nating malalaman kung ano ba talaga, no, ganun po mga kabayan. Sige po, Kagawad. Ang panganay niyo ay si Kuping. Kuping. Pangalawa, Pintura. Pintura. Si Barnes. Si Barney. Si Barnes. Yun na lang ang natira. Si Si Maureen. Yero. Si Maureen. Si Paco. Si Hardy Flex. ito na ang bungso. Anong pangalan na bunso? Si Maureen. Si Maureen. Buti hindi siya si Grabe yung mga pangalan. Si Pintura, si Barney. Si Maureen. Pero ang Maureen, pangalan talaga ng tao. Maganda yung pangalan mo. Naalala ni nanay mo, ma'am. Si ganito yung pangalan na ipapangalan ko sa kanila para walang mag-angkin. Ba, kako ko. Yun na nalagay ko sa certificate nila. Nakakatuwa yung mga pangalan, no? Sa birth certificate talaga, Kagawad? May certificate yung mga yan. Yun talaga pangalan na totoo? Hindi lang talaga yung parang nickname nila o yung... Ang ginawa sa si Bernie. Opo. Bernie. O Bernie, pangalan talaga ng tao po yun. Pagkatapos naman si Pintura, yan ang talagang Pintura. Nila. Pintura, grabe. Pero ang mga batang yun, ma'am, mababait yun. Ay, siyempre. Makibagay din sa kapwa. Hindi marunong makipag-away. Halata naman, parang kayo mag-asawa, mahalata naman na marunong. Kayo nagmana sa nanay at saka sa tatay nila. Kung ano yung puno, yun din yung Aanihin naman. tama. Ganon. O, kumusta yung natin? Nanay Singapore. Diyos, asawa mo pala si Kagawad. Nagkita na ba tayo? Hindi pa, no? Hindi pa. Oh. Kaya nga, nagulat ako na mag-asawa pala kayo ni Kagawad. Saan po tayo, Nay? Doon. Singapore. Para Opo, makita mo babiyahin na yung... tayo, pa Manila na tayo. Nagsawa na tayo sa Singapore. Para makita mo yung maluang yung Oo nga. Diyos ko mga kabayan, believe talaga ako dito. O di ba? May natuklasan na naman tayo ngayon na napakalawak ng taniman. O, pinasyal tayo ni Nanay Singapore ngayon sa taniman. Hala, grabe no, pati dyan. Hanggang dito, ma'am. Sino-sino po ang naglinis dito, Kagawad? Ako, kami lang dalawa. Hala, grabe kayo no. Kasi di sila pamilya, hindi ko na sila kailangan na... Oh, kasi may pamilya na sila. Hala, grabe. Hindi mo akalain mga kabayan kung paano nila ito ginawa. Ano pong nangyari dito, Kagawad? Bakit pinutulan nyo po? Pinutulang para hindi matumba ng hangin. Matutumba na lang, sayang ang laman. Hindi naman maepektuhan yung laman nito. Hindi siya mamamatay. Okay. So, technique pala yan para hindi mabuwal. Hala, Diyos ko. Imagine, mula doon sa itaas, parang isang bundok mga kabayan ang nagawa nilang paglilinis. Isang malaking bundok. Oh, isang malaking bundok yung... Tama, isang malaking bundok. Grabe, hanggang baba yan. Ayun, tignan hanggang mo. baba. Wala akong katulong na magdamo. Grabe, no? Dalawa Ang sipag kami yung ng dalawa, Kagawad. no? So, imagine, sabi nga ni nanay, sa liit daw niyang ito, pero marami siyang nagagawa. Totoo nga naman. Small but terrible ito. No? Napakalawak ng kanilang taniman. Hanggang doon po. Hanggang doon. Diyan sa may kwan na yan. Sa sapa. Kahoy na yan. Hanggang doon doon pa. Grabe, pag nag-harvest kayo nito, naku, ilang sako kaya ito mga kabayan. Hindi natin maulan ha, ma'am. Opo, sana. Huwag naman ng sobrahan ng ulan. Gusto natin ng ulan, pero huwag naman sobra-sobra. Ayun nga, ma'am. Na hindi maapektuhan yung mga Ito pa, pananim nyo. Ito pa. Grabe. Wala akong masasabi mga kabayan. Sobrang kasipagan nila dito. Saga-saga lang, no? Sa bagay, sipag at tiyaga lang talaga puhunan. Pag hindi ka nagsaga, ma'am, Wala. Wala kang ilaga. Wala talaga.
kawawa yung pamilya. Kahit may anak ka, kasi meron na silang pamilya, inaalaga nila. O tama. Ibig sabihin ni Nanay Singapore, kahit may mga anak na sila, hindi pwedeng iasa yung buhay na kung magbigay, tanggapin. Kung wala, walang magagawa. O, magpasalamat kung meron. Pero iba pa rin yung magsisikap ka rin. May sisikap. Na may sariling panin. Tama nga naman, Nanay Singapore. Wag mong iasa Tama, sa... tama. Kahit may 3 ang anak kong lalaki, hindi wag mong iasa yung ano. Pero yung pananim nyo, sobra-sobra na sa inyo to kagawad, ha? Sobra-sobra na sa inyo. Saka walang Diyos, ma'am. Kumita kaming maayos para maipamahagi din sa iba. Sobra-sobra. Naku, Kaya- hindi nyo na maubos to kung kayo lang talaga. Kaya Panginoon, Pati yung mga apo nyo at anak, magiging masaya kaya sa Panginoon, biyaya. hindi pabayaan yung Panginoon yung kahit nagtatrabaho, hindi ka sana magkakasakit. Tama. Number 1 po yun na hindi po magkakasakit. O, lutoy na. Yung plato. Oh. Bulong, kahit sa bulong, pwede. Sa bulong. Oo. Ay, ang kultura ng katutubong ay ta. Ang sarap mga kabayan, tamang-tama. Wala tayong almusal, tubig lang. Magkapay ba man po? Tubig lang ininom natin mga kabayan. Wala tayong almusal. Wala tayong tanghalian. So ito na yun kasi malayo pa ang lalakbayin natin. Anta mo nga nun. Ay, ang sarap naman nito. Nagdagang pulang di. Kapay hatabayo mo. Sino si Nanay Marisa? Yung, ay akala ko yung asawa mo yan nakalagay dyan, si Nanay Marisa na Tatay Junior. Nanay mo yan? Wow, mahal na mahal mo talaga nanay mo, no? Inukit mo talaga dyan sa Sa puso. mo. Nasaan yung pangalan ng asawa mo? Wala pa po, hindi ko pa po napapalagay. Bakit? Ayaw niya po eh. Pero alam mo kung saan maganda ilagay doon sa doon isulat. Pinapatawa lang kita kasi mukhang napagod ka na eh, Junior eh. Kasi buhatin pa naman yung malaking truso. Sabi talaga, buhatin natin. Sige na, kain tayo, halip po kayo. Dito po, kagawad. Kain na kayo. Mangan ka kamuchi, mangan. Kamuti. Mangan tayong kamuti. Oh, labay yung mangan o kain. Dito ipatong ito. Naku, ang ganda mga kabayan. Kasing ganda ng pangalan ni Nanay Singapore yung kanyang kamuti. O, di ba? Ang sipag nila, grabe. Kaya pala si Kagawad, alam mo si Kagawad, ano te? To the rescue to kaagad kung anong problema sa barangay, kung ano yung puntahan. Parang runner, kumbaga lahat ng ipagawa mo kay Kagawad, lahat na siguro ginagawa niya. Oo, ma'am. Lahat na siguro. Na araw. Galing ako kay Kapitan. Kay Kapitan Dani. Oo, sabi niya sa akin, Kagawad, kasi pare ko sa kasali. Opo. Akong ninong ni DC. Ah! Akong ninong niya sa kasali. Kay Ate Desi. Oo, kasama si Mayor. Opo. Sabi ko, pare, hindi ko makalimutan ang duty natin, pero kung may problema tayo rito sa barangay, tatawagan mo ako. Tama, opo. Kahit sa single lang ako makapagpatakbo sa mga anak ko. Opo, magpahatid. Takbo. Opo. Kasi laging ako rin sisteran yung kwan doon, ma'am. Na kagamitan din sa kasama sa problema. Katulong din kahit walang pera. Tama. Sabihin kung ano ang problema. Kung hindi nila kaya, pwedeng tulungan sila at ilagay sa magandang kalagyan. Talagang serbisyo. Serbisyo sa mga taong baryo. Okay, so ayan po mga kabayan, nag-enjoy sa taniman, no? Nag-enjoy sa pagkainan ng kamuti na masarap mga kabayan, na very fresh, ang sarap, matamis mga kabayan. At syempre, no, nakita natin yung kanilang mga pananim kanina, tinorta ni Nanay Singapore. O Nanay Singapore, meron na kayong assorted groceries at yung ating bigas. Syempre, hindi lang yan, meron ka pang pambili ng ulam. Salamat po sa Panginoon po. Di ba? May pambiling ulam si Nanay Singapore. Yan ay galing sa ating mapagmahal and very generous sponsor, Abit Santos from LA, California. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at pagbibigay ng pagmamahal sa mga kabayan natin. Isa sila ngayon sa mapalad na nabigyan natin dahil sa ating mapagmahal and very generous sponsor, Ma'am Abit Santos from LA, California. Salamat kami kay Ma'am Ambit sa mga grocery o bigas at saka sa pambiling ulam.
Kami nagpapasalamat na mahigit pa ang pagpasalamat sa blessing na naiabot ni Ma'am Abit Santos. Malaking bagay na pagpasalamat namin sa kanya na kami ay napuntahan niya rito sa pinaka-liblib na lugar. Kaya lang, para makita rin niya ang aming pananim. Yun lang ang akin. Malaking bagay sa amin at malaking bagay na pasalamat namin. Patnubayan niyo siya, Panginoon. Salamat po, Kagawad. So ayan, maraming salamat po muli, Ma'am Abit Santos from LA, California.